Deuteronomy chapter 4 verse 1 up to 49. At ngayon, O Israel, dingin mo ang mga panutuntunan at ang mga katulan na aking itinuturo sa inyo upang sundin ninyo, upang kayo'y mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita ng aking inuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. Malaon na ninyong nagilid ang bundok na ito, lumiko kayo sa dakong hilagaan, at iutos mo sa bayan na iyong sabihin, kayo'y dadaan sa hangganan ng inyong mga kapatid na mga anak ni Isa na tumatahan sa Ser, at sila'y matatakot sa inyo. Magsipag-ingat nga kayong mabuti. Narito, aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na gaya ng inuutos sa akin ng Panginoon kong Diyos, upang inyong gawing gayon sa gitna ng lupain na inyong paruroonan upang ariin. Ingatan nga ninyo at inyong isagawa sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga palutuntunan ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon natin Diyos kailanman tayo'y tumawag sa Kanya. At anong dakilang bansa nga ang may mga palatuntunan at mga katulang na pakatuwid na gaya ng buong kautosang ito na aking inalagda sa harap ninyo sa araw na ito. Mag-ingat nga ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa na buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata, at baka hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw na iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanilang aking mga salita, upang sila ay mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw ng kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. At kayo lumapit at tumayo sa ibaba ng bundok, at ang bundok ay nagdingas sa apoy hanggang sa kaibuturan ng langit. 10 ng kadaliman, ulap at salisalimuot na kadaliman. At ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita. Ngunit wala kayong anyong nakita. Ang inyong lamang narinig ay isang tinig. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inuutos sa inyong ganapin sa mga katuwid bagay ang 10 utos, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. At inuutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga katulan upang inyong magagawa sa lupaing inyong paruroonan upang ariin. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyong ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan, na ikahawig ng lalaki o babae, nakahawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid, nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, nakahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. At baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan, at ang mga bituin, 10 ng buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran na binahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Ngunit kinuha kayo ng Panginoon at hinango kayo sa hulong bakal sa Ehipto, upang kayo'y maging sa kanyang isang bayang mana gaya sa araw na ito. Bukod dito'y nagalit sa akin ang Panginoon dahil sa inyo, at sumumpa na ako'y hindi tatawid sa Jordan
at hindi ako papasok sa mabuting lupaing yaon na ibinigay ng Panginoon mong Diyos sa iyo na pinakamana, kundi ako'y nararapat mamamatay sa lupaing ito. Ako'y hindi nararapat tumawid sa Hordan, ngunit kayo'y tatawid at inyong aariin ang mabuting lupaing yaon. Mag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos sa kanyang ipinagtibay sa inyo at kayo gumawa ng larawang inanyuan, nakahawig ng anumang bagay na ipinagbawal sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na namumugnaw, mapanibughuing Diyos nga, pagka ikaw ay managkaanak at nagkaanak ng inyong mag-anak, at nagluwag kayo ng malaon sa lupaing yaon, at nagpakasama kayo, at gumawa kayo ng larawang inanyuan, nakahawig ng anumang bagay, at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos upang mungkahiin ninyo siya sa kagalitan, ay aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa inyo sa araw na ito, na kayo'y malilipol na madali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo ng pagdadaanan sa Hordan upang ariin. Hindi ninyong mapatatagal doon ang inyong mga araw, kundi kayo'y lubos na malilipol at pangangalatin kayo ng Panginoon sa mga bayan, at kayo'y malalabing kaunti sa bilang sa gitna ng mga bansa na pagdadalhan sa inyo ng Panginoon. At do'y maglilingkod kayo sa mga Diyos na yari ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato, na hindi nangakakakita, ni nangakakarinig, ni nangakakain, ni nangakakaamoy. Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buong mong puso at ng buong mong kaluluwa. Pagka ikaw ay nasa kapigatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay mawaing Diyos, hindi kaniya pababayaan, nililipulin, kaniya nikalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang na kanyang isinumpa sa kanila. Sapagkat ipinagtanong mo nga sa mga araw na nagdaan na nangag-una sa iyo, mula ng araw na lalangin ng Diyos ang tao sa ibaba ng lupa, at mula sa isang hangganan ng langit hanggang sa kabila, kung nagkaroon ng gaya ng dakilang bagay na ito, o may narinig na gaya nito. Narinig ba kaya kailanman ng mga tao ang tinig ng Diyos na nagsalita sa gitna ng apoy, gaya na narinig mo at nabuhay? O may Diyos kaya na nagsikap na yumaon at sumakop ng isang bansa sa gitna ng ibang bansa, sa pamamagitan ng mga tukso, ng mga tanda, at ng mga kababalaghan, at ang pagbabaka, at ang makapangyarihang kamay, at ang unat na bisig, at ang mga malaking kakilabutan ayon sa lahat na ginawa ng Panginoon mong Diyos sa iyo sa Ehipto, sa harap ng iyong mga mata. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos, wala ng iba liban sa Kanya. Mula sa langit ay ipinarinig niya sa iyo ang kanyang tinig upang kaniyan turuan ka, at sa ibabaw ng lupa ay kanyang ipinakita sa iyo ang kanyang dakilang apoy, at iyong narinig ang kanyang mga salita sa gitna ng apoy. At sapagkat kanyang inibig ang iyong mga magulang, kaya kanyang pinili ang kanyang binhi pagkatapos nila, at inilabas kaniya sa Ehipto ng kanyang pagharap ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang palayasin sa harap mo ang mga bansang lalong malalaki at lalong makapangyarihan kaysa iyo, upang ikaw ay kanyang papasukin na ibigay sa iyo ang pinakamana, ang kanilang lupain gaya sa araw na ito. Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala ng iba pa. At iyong iingatan ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, upang ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, at upang iyong mapalaon ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupaing yaon na ibinigay sa iyo magpakailanman ng Panginoon mong Diyos.
Nang magagayoy, iniwalay ni Moises ang tatlong bayan sa dako roon ng Hordan sa dakong sinisikatan ng araw upang ang nakamatay na tao ay tumakas doon na nakamatay sa kanyang kapwa na hindi sinasadya at hindi niya kinapupuutan ng panahong nakaraan at sa pagtakas sa isa sa mga bayang ito ay mabuhay siya. Sa makatuwid bagay sa biser, sa ilang sa kapatagang lupa, naukol sa mga rubinita, at sa ramot sa galad, naukol sa mga gadita, at sa gulan sa basan, naukol sa mga manasita. At ito ang kautosang sinalaysay ni Moises sa harap ng mga anak ni Israel. Ito ang patutuo at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na sinalita ni Moises sa mga anak ni Israel na sila'y lumabas sa Ehipto, sa dako paroon ng Hordan, sa libis na nasa tapat ng Bet-peor, sa lupain ni Sihon na hari ng mga Amorhiyo, na tumatahan sa Hesbon, na siyang sinaktan ni Moises at ng mga anak ni Israel, nang sila'y umalis sa Ehipto. At kanilang sinakop ang kanyang lupain na pinakaari at ang lupain ni Og na hari sa Basan, ang dalawang hari ng mga Amorhiyo na nanga sa dako paroon ng Hordan sa dakong sinisikatan ng araw, mula sa Aroer na nasa hangganan ng libis ng Armon hanggang sa bundok ng Sion na siya ring Hermon, at ang buong Araba sa dako roon ng Hordan sa dakong silanganan hanggang sa dagat ng Araba sa ibaba ng gulod ng Pisga. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Amen. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.